Kamusta mga ka-streetpreneur? Lagi natin naririnig na maganda yung mobile food cart kasi no rent, no problem. Pero may nag-comment sa akin minsan sa isang vlog ko na maganda nga ang mobile food cart pero problema pag may clearing. Paano kung huhulihin yung cart mo sa kalsada? Kaya ngayong araw, itong pag-uusapan natin kung paano maiiwasan na kapag may clearing operation, mangangamba tayo mga street food owner o kahit yung mga vendor natin. Kaya pag-usapan natin ngayon yan. Kaya kung ready ka na, tapusin mo tong video na to, baka makatulong ako sa'yo. At kung hindi mo pa ako kilala, ako si Kim, na may ilang taon na rin sa negosyong mobile food cart, na napakadami na rin experience. At sa experience na to, napakadami ko na rin natutunan at gusto kong i-share sa inyo. Kaya tapusin mo ang vlog na to para may matutunan ka. Alam mo ang totoo, ang mobile food cart ay napakalaking advantage. Kasi no rent, no problem. Walang rentang malaki. Flexible kung saan mo gusto pumwesto. Mababa ang overhead cost. Pero hindi ibig sabihin nun, no problem. Lalo na kung sa kalsada ka lang basta-basta pupwesto. Kasi may mga lugar na mahigpit ang clearing. May mga LGU na local government unit at barangay strictly enforce no obstruction policy. Kasi nga public property para sa mga tao at hindi para sa negosyo kung saan tayo pumupwesto. Marami akong nakikitang ganyan. Kakabili pa lang ng cart, diretso na kaagad sa overcrowded na lugar, tapos sa mga sidewalk. Tapos magugulat sila, bakit may enforcer? Bakit hinuhuli yung cart ko? Bakit kinuha yung cart ko? Ang ending, multa, abala, at minsan confiscated pa yung gamit mo. Mga ka-streetpreneur, wag puro hype. Yes, mobile food cart is powerful. Pero kailangan legal, maayos at may kaalaman ka sa lugar. So pag-uusapan natin paano iwasan. So ito yung mga practical step na dapat mong gawin para maiwasan ang mga suliranin sa alsada, lalong-lalo na sa mga humuhuli sa food cart business. At para hindi tayo mawala ng kita, sundin mo to. Alamin ang local policies. Mag-inquire sa barangay, sa city hall, kung saan ka maaaring pumwesto. May mga lugar naman na pinapayagan ang mga mobile food cart. Basta may permit at nasa tamang oras ang spot. Kung may designated area for vendor, mas safe ka. Practical step para hindi hulihin ang mobile food cart mo ay get necessary permit. Karamihan sa cities, kinakailangan ng permit. Barangay permit, mayor's permit, DTI permit, o kahit ano pang permit na pwede mo isubmit sa local government. Yes, hassle sa simula. Pero mas hassle kung mahuhuli ka. Practical step para hindi mahuli ang mobile food cart mo ay makipag-coordinate sa barangay kung hindi ka sigurado. Kausapin mo yung mga barangay tanod, konsehal, or pwedeng barangay captain. Minsan may kasunduan or special agreement para sa mga vendor na pinapipirmahan sa mga vendor, merong para sa basura or pagsunod sa alituntunin ng barangay para hindi mahuli yung mga vendor at makasigurado sa kalinisan ng barangay. Isa pang practical step para hindi mahuli ang mobile food cart mo ay piliin ang location. Huwag pumesto sa sobrang sikip na spot kasi pag pumesto ka sa katulad ng paradahan ng jeep, babaan at sakayan ng jeep or bus, talagang papaalisin ka. Bus stops o pedestrian lane, talagang papaalisin ka dyan. So pumili ka ng location na hindi ka magiging sagaban at para maiwasan na rin yung pagpapaalis sa'yo sa pwesto na yun. At hindi ka matikitan kung talagang pasaway ka. Practical step para hindi mahuli ang mobile food cart mo ay magbayad ng space. Alam mo kung gusto mo ng magandang location, okay lang magbayad sa may ng space. Kung 50 pesos to 100 pesos, hindi naman sobrang laki no. Kung napakaganda ng location na mapupwestuhan mo, magbayad ka na lang. Example, sa palengke, labasan ng eskwelahan, sa harap ng eskwelahan, harap ng simbahan, ayun yung mga location na napakagandang pwesto. Na kung pwede naman magbayad, magbayad ka na lang para iwas din sa panguhuli sa kahit maliit na pwesto lang na pwede kang sumiksik doon. Kung maganda naman yung pwesto na nakita mo, go lang. Huwag mo nang panghinayangan yung 50 pesos or 100 pesos. Pumesto ka na doon. Magbayad ka na. Sulit na yan at hindi ka pa laging kabado. Ito yung practical advice ko para sa iyo. Ang unang-unang sandata natin ng mga mobile food cart owner ay makipag-usap. Napaka-importante na alam natin na makipag-usap sa tao.
Kasi minsan, isang pakikipag-usap lang, solve na lahat ng problema. So, lakasan mo yung loob mo kung makikipag-usap ka para sa pwesto kung gusto mong pwestuhan. Sa barangay, sa city hall, or sa enforcer, isang sandata yan na meron tayo dapat. Yung makipag-usap ng maayos at magpakumbaba. Tama ba yan? Kung talaga mobile food cart ka, be ready to move anytime. Kung may clearing, lipat ka agad sa safe na lugar at dyan lalabas ang tunay na diskarte mo. Kaya mga ka-streetpreneur, wag puro no rent, no problem mindset ha. Totoo, walang rent. Pero may responsibilidad ka pa rin sa community at sa bata. Mas masarap magnegosyo kung walang kaba. Mas masarap magbenta kung alam mo secure ka at legal ang pwesto mo. Kung seryoso ka dyan sa negosyo mo, huwag kang matakot kumuha ng permit sa barangay nyo at makipag-usap ng maayos. At yan ang tunay na professional na streetpreneur. Comment mo naman dyan sa baba kung ano yung pinaka-biggest challenge mo sa pwesto at kung saan ka ngayon nagbebenta. At kung gusto mo pa ng ganitong content, like ka naman dyan, comment sa baba at pakishare na lang. Tandaan, hindi lahat libre at walang kapalit. At hindi lahat ng walang rent, walang risk. Stay smart, stay legal, stay winning. Salamat mga ka-streetpreneur sa panonood. Sana makatulong ito para ma-secure ang negosyo mo. Kita-kits sa susunod na vlog ko. Bye-bye!